Mga kabayan, hayagang ibinahagi ng veteranong kolumnista at mamamahayag na si Montulfo ang kanyang pagkadismaya sa tila hindi natupad na pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bago magpasko ng 2025 ay may makukulong na mga sangkot sa malalaking politiko sa umano'y flood control scam. Sa kanyang Facebook post, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni Tulfo ang umano'y pangunahing tauhan sa isyu. Ang pinakamayamang korap na kontraktor ay si CWS party list sa Congressman Edwin Garjola. Ayon pa kay Tulfo, malinaw na may bigat na ang investigasyon dahil mismong ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kumilos. Dagdag niya, ang mga nasabing account ay nakapraise sa iba't ibang bangko. Giit ni Tulfo, ang pinagmulan umano ng napakalaking halaga ay mga proyektong may seryosong anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa huli, diretsahan niyang ibinalik ang sentro ng usapin ang napakong pangako ng Pangulo. Anong nangyari sa pangako ni BBM na before Christmas 2025 ay may makukulong na politiko kabilang na ang ilang congressman at senador pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin. Samantala, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na may nakalap siyang balita na matutuluyan ng magsara ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa darating na February 1 ngayong taon. Pero mariin itong itinanggi ng Malacanang at sinabing tuloy-tuloy pa rin daw naman ang operasyon ng ICI kahit iisa na lamang ang miyembro nito. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. At sa iba pang mga balita, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na walang kaduda-duda na nakahandang ituloy ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ngayon darating na February. Ayon sa senadora, kasama ito sa plano ng Kamara dahil sa naudlot na impeachment sa pangalawang Pangulo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya. Kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Sa kabila ng naging pahayag ni Senator Amy Marcos, umamin naman ang Kamara na kahit sino ay may karapatang magsampa ng complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang diretsang ipinahayag ni Congressman Terry Redon. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again, as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Naniniwala si Senator Amy Marcos na walang dudang matutuloy ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na buwan ng Pebrero. Naudlot ang kasong impeachment noong nakaraang taon matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinampa ng House of Representatives sa Senado laban sa pangalawang Pangulo sa darating na Pebrero 6, 2026. Matatapos na ang one-year ban ng Korte. Kaya doon pa lamang maaring isampa ang panibagong impeachment case laban kay VP Sara. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na kung matuloy man ito ay gagawin nila ang kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial.
Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya. Kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Wala pang impormasyong natatanggap ang Independent Commission for Infrastructure o ICI mula sa Malacanang na bubuwagin na umano ang Independent Investigating Body ayon kay Executive Director Attorney Brian Kate Husaka. Kaugnay nito, nauna na ang inihayag ng palasyo kahapon na patuloy ang trabaho ng ICI sa investigasyon sa flood control projects anomaly. Nauna na ang ipinahayag ni Senator Amy Marcos na wala ng ICI matapos mabalitaan ang umano'y nakatakdang pagbuwag nito pagsapit ng Enero 1 ngayong taon. Paliwanag ng Senadora, wala na rin naman ang mga commissioner nito matapos mag-resign si former Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson noong December 15 at si Commissioner Rosana Fajardo nitong katapusan ng Disyembre. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Samantala, malaya ang sinuman na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Ito ang petsa kung kailan magtatapos ang one-year ban sa paghain ng reklamong impeachment laban sa opisyal batay sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung maghahain ulit ng impeachment case laban kay BP Sara, nakabatay ito sa katotohanan at accountability. Hindi sa anumang pangako gaya ng paniniwala ni Senator Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang isulong ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay ng apela ng Kamara sa desisyon nito sa impeachment case laban kay BP Sara. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again, as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Agad na pinabulaanan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Marcos, pinipigilan umano na ungkatin ang posibleng pagkakasangkot ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Senator Soto, walang nagbabawal ng kahit ano o sa kahit sino sa Senado, kaya't pawang imbento lang anya ang mga pahayag na ito. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson, bilang paggalang sa lahat ng mga senador ng 20th Congress at mga kawani ng Blue Ribbon Committee, pinili niyang huwag nang patulan ang tinawag niyang unfair, hindi totoo at walang basehang mga akusasyon ni Senator Marcos. Pero sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito.
moro-moro na lang to. Pero ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi na kailangan ng guarantee letter sa DOH hospitals dahil ipinatutupad na ng pamahalaan ng Zero Balance Billing Program. Ayon sa kalihim, inaasang bago matapos ang Enero o sa kalagitnaan ng Pebrero ay ilalabas na nila ang guidelines para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. May Anya nilang ipatutupad ang Section 19 na nakasaad sa 2026 General Appropriations Act na nagbabawal sa mga politiko na sumali sa mga pamamahagi ng anumang uri ng financial aid. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you.